Sino si Chen Poyen? Sino kayo? Grupo Black Pivot, kagawaran ng pagsusuri ng ari-arian. Itong sirang dojo. Kukunin namin ang grupo. Mapilit na pagbili. Ano ang mapilit na pagbili? Ang dojo ay sa aking nakatatandang kapatid. Kompleto ang mga dokumento. Nagmamalabis ka. Bata, huwag makialam. Walang bagay na hindi makukuha ng Black Pill. Wala pang hindi nila nakuha. Bibigay ako sa iyo ng 3 minuto para mag-isip. Pirmahan mo ito. Pirmahan mo ang kapatid mo. Ang dojo na ito ay buhay ni Chen Poyen. At ito ay ugat ko, si Zhao Linglong. Gusto mong kunin ito, HMPH, tanungin mo muna ang hawak kong armas. Sira-sirain mo ito. Gusto mo ng santukan, ha? Kaya ko. Suntukin. Zhang Xiaohu, ipasa mo sa akin. Sige. Hindi basta-basta magpapatalo si Heishu. Itong dojo. Sa huli, kailangan nating kunin. Umalis. Chen Poyen, ang mga susunod na araw natin, mukhang hindi magiging maganda. Ay, tingnan mo yang walang hiya, sobrang walang puso, di ba? Anong bagay yan? Lisensya sa negosyo, nakadisplay naman talaga, sa pinakakapansin-pansin na lugar sa pinto. Bakit naging ilegal ang operasyon? At si Chen Poyen at Luo Bing. Malinaw na magkapamilya sila sa ilalim ng isang guro, bakit naging magkasama na sila? Itong mga maliliit na paboritong si Black Shoe, para agawin ang dojo. Wala na silang pakialam sa kanilang mukha. PFFT, sila ang may kagagawan nito. Nabigo silang bilhin ang dojo. Gumagamit sila ng chismis para sirain kami. Umalis ka. Huwag kayong lumapit. Xiao Zhou, kayo ang tinutukoy ko. Maliit na bangka, manatili sa dojo. Luo Bing. Agad na bumalik sa silid ng pulong ng punong tanggapan. Paano naman si Chen Poyen? Dapat din siyang sumama. Huwag hayaan na ang mga tao ng Luo ay mas lalong madamay sa kanya. Kuya, pasensya na. Naabala kita. Luo Bing. Ito ang tao na kailangang mong protektahan. Ito ang malaking bagay na ginawa mo matapos mong mabawi ang magazine. Matapos mong makuha ulit. Sobrang nakakaloko na. Sobrang nabigo ako. Tiyo. Iyan ay mga kasinungalingan ng Black Shoe Group na kanilang ginawa. Gusto nilang bilhin ang dojo. Hindi kami pumayag. Kaya't nagkalat sila ng mga chismis. At lihim nilang sinisipsip ang aming ari-arian. Nawawala ang aming mga kliyente. Umalis ang mga namumuhunan. Lahat ito ay gawa nila. Itim na puwersa. Kahit na nagkalat ng chismis ang itim na puwersa, sabi nga ng matatanda, hindi kakagat ang langaw sa walang butas na itlog. Kung ikaw ay, huwag makisangkot sa taong ito. Maaari ba siyang makakuha ng ebidensya laban sa iyo? Dapat mong malaman. Kami sa pamilyang Luo ay nasa malaking negosyo. Kami ay nasa lehitimong negosyo. Hindi kami naglalaro ng mga stick at nagkakalat ng chismis. Isinasaalang-alang mo pa ba ang dignidad ng pamilyang Luo, Tiyo? Ang nakatatandang kapatid ay tagapagmana ng 6 na oras at kalahating pamalo. Kumpleto ang mga dokumento ng dojo. Hindi kailanman siya gumawa ng anumang labag sa batas. Huwag mong husgahan siya dahil sa ilang chismis, na ginagawang walang halaga ang kanyang sinasabi. Anong sinasabi mo? Tagapagmana. Haha, isang tagapagmana na halos hindi makabayad ng renta. Pwede ba siyang makisawsaw sa amin, sa Luo family, noong nakuha mo ulit ang magazine? Akala mo ba ay dahil sa iyo lang? Akala mo ba ay dahil sa kanya? Sa huli, ang nakasalalay ay ang mga resources ng Luo family. Sasabihin ko sa'yo, sa huli, nakasalalay ito sa mga yaman ng pamilya namin, Luo. Ngayon, nakipag-ugnayan ka na sa kanya. Para sa negosyo namin, Luo, bumaba ng husto ang kita, naagawan pa ang mga ari-arian.
Ang matandang ito, maling ang mga chismis. Ako at si Luo Bing ay magkakapatid na mag-aaral. Nasira ang reputasyon ng pamilya Luo. Kasalanan ito ni Heishu. Hindi ito kasalanan ni Luo Bing. Kung sasabihin, nasa tingin ninyo, ako ang nagdulot ng problema kay Luo Bing. Kaya, magsasagawa ako ng distansya kay Luo Bing mula ngayon. Pero, huwag mong suran ang dojo. Iyon ay pamana ng guro ko. Tumahimik ka. Ikaw na estranghero. Magtatangkang makialam sa pamilya namin. Magsalita ng kung ano-ano. Itong pamilya ng Luo. May karapatan ka bang makialam? Luo Bing. May dalawa akong pagpipilian para sa iyo. Unang pagpipilian. Ihiwalay mo ang sarili mo sa batang ito. Ganoon ba? Maaari pa kitang tulungan sa pagpaplano. Tulungan kitang panatilihin ang pahayagang ito. Pangalawa. Kung hindi mo siya bibigyan ng hangganan. Kung hindi mo siya iiwanan. Huwag mong sisihin ang aming pamilya kung hindi ka namin kilalanin. Sa hinaharap, ang mga yaman ng pamilya namin, walang kahit anong maliit na bagay na maaasahan mong gamitin. Tiyo, bakit kailangan ganito? Hindi lang kayo tumutulong sa amin, laban sa kanya, kundi pinapagawa niyo sa akin na, iwasan ang aking kapatid. Mahalaga ang ating reputasyon. Hindi ba't ang ating ari-arian ay hindi importante? Reputasyon. Ito ang pundasyon ng aming pamilya Luo. Ito ang ugat ng aming pamilya Luo. Nais kong malaman mo. Magbigay ka sa akin ng sagot bukas. Ikaw ba si Ginoong Chen? Sinasabi ko sa iyo, na mas mabuting umalis ka na sa aking pamangkin. Huwag kang makialam sa pamilya ng Luo. Huwag kang makisangkot. Kung hindi, baka hindi mo mapanatili ang iyong dojo. Isipin mong mabuti ang mga interes na ito. Boss. Nandyan ka ba? Tapos na. May dalawa na namang advertisers na umatras. Sabi takot silang madamay sa chismis. May 3 editor pa. Nagbigay ng liham ng pagbibitiw. Sabi niya, hindi na siya nakakakita ng pag-asa. Yung printing press ay humihingi na rin ng bayad. Sabi kung hindi pa mababayaran, hindi na nila ipapahayag ang susunod na issue ng magazine. Kapatid, akala ko ayos na ang lahat kapag nakuha na ang negosyo. Hindi ko inasahan na ganito kalupit si Heishu. Kinain pa nga ang negosyo ko. Hindi pa rin ako tinutulungan ng pamilya ko. Anong gagawin ko? Walang problema. Nandito ako. Unahin mo muna itong pera. Diyan sa mga advertiser, mag-iisip pa tayo ng paraan. Hindi ko pwedeng kunin ang perang ito. Para ito sa pagpapagamot kay Xiaozhou. At para sa renta. Pero ang magazine, mahalaga sa'yo. Hindi pwedeng mawala lang ng basta-basta, Luo Bing. Alam kong mahirap ngayon. Harapin natin ang magkasama. Ang chismis tungkol kay Black Pivot, ang pressure mula sa pamilya, ang problema ng pahayagan. Harapin natin ang magkasama. Kuya, salamat sa'yo. Specific na plano ng pagpapatupad. Susunod na pakikipagtulungan. Pangalawa. Tiyo, nakipagsabuatan kayo kay Heishu. Gusto niyong sirain ang dojo. Sirain si Chen po yun. At nagkalat pa ng mga chismis tungkol sa atin. Bakit ganito? Luo Bing paano ka makikipag-usap kay Tiyo? Sa harap ni Tiyo, nagsasalita ng maingay, nagkakagulo. Dapat mong malaman, sa negosyo ng pamilya namin, Los, ang mahalaga ay kita. Dapat mong malaman, sa negosyo ng pamilya namin, Los, ang mahalaga ay kita. Ano ang tungkol sa itim na gulong? Binigyan tayo ng sapat na kita. Na nakapagpasigla kay Tito. Yung sirang dojo ni Chen Poyen. Ano naman iyon? Sirang dojo. Ito ang pamana ng 6 na oras at kalahating pamamaraan ng baston.
Ito ang ugat na iniwan ng guro para sa nakatatandang kapatid. Sinasabi niyo na nahuhuli ang sining ng pakikipaglaban ng China. Walang karapatan si Chen Poyen. Ito ba ang dahilan para maliitin niyo ang sining ng pakikipaglaban ng China? Nagpapakalat kayo ng mga chismis, tiyo. Para lang sa bahagi ng Heishu, di ba? Luo Bing. Makinig ka sa payo ng pangalawang tiyuhin. Kung may isip ka, mas mabuting huwag makialam sa mga bagay na ito. Tulungan mo kaming makipagtulungan sa Heishu. Kung hindi, ano, gusto niyo akong kontrolin? Imposible. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyong isipin na masisira ang dojo. Masira si Chen Poyen, at ang tradisyonal na kulturang Chino. Sinasabi ko sa inyo, ngayon ay ilalabas ko na ang katotohanan. Ikaw. Maghintay kayo, ngayon ay ilalabas ko na ang katotohanan. Ikaw. Maliit na bangka. Ate ngayon, sa tabi ng bahay ng Luo. Ang mga tao sa bahay ng Luo ay ngayon ay humahabol sa akin. Pakisabi kay Papa na iligtas ako. Maliit na bangka. Ate, ngayon, nasa tabi ng bahay ng Luo. Ang mga tao sa bahay ng Luo, ngayon ay humahabol sa akin. Hurry, tawagin mo si Papa para tulungan ako. Papa, nangyari kay Sister Luobing. Nakalak siya sa maliit na eskinita sa bahay Luo. Bangka, manatili ka sa loob ng dojo. Isara mo ang pinto. Hintayin mong dumating si Zaige at Sister Zhao. Aalis ako para iligtas si Ate Luobing. Babalik agad ako. Isasama kita pa uwi. Pakaramdamin ninyo kung ano ang libreng 10 araw na batuta. Nag-practice ako ng 10 taon ng baton. Akala ko kaya kong protektahan ng lahat, pero nang dumaan si Xiao Zhou, muli na namang nagkasakit sa harap ko. Ngunit ako, ay hindi makapagbigay ng kahit kaunting kapayapaan sa kanya. Pamana. Hindi ko man lang, maprotektahan ang sarili kong anak, ano pang maipapamana. Ngunit ako si Chen Poyen, hindi dapat maputol ang paraan ng tungkod. Kailangan talagang iligtas ang anak na babae, kahit na ubusin ang huling hininga. Gagawin ko ito para sa kanya. Para sa pamilyang ito, magbukas ng daan sa buhay. Chen Poyen. Chen Poyen. Lumabas ka dito. Chen Poyen.
Chen Poyen. Sister Bao. Chen Poyen, sinasadya mo bang umiwas sa akin? 3 buwan ng overdue ang renta. 3 buwan na. Akala mo ba ay libre itong kanlungan? Sabihin mo, kailan ka ba magbabayad ng upa? Huwag mo akong lokohin. Babae alternasyon babae, mabait ka naman. Calm down ka muna. Alam mo naman, bumagsak ang negosyo ng dojo kamakailan. Wala akong maibigay na pera sa ngayon. Nasa proseso akong maghanap ng pera para masolusyonan ang renta mo, Ate Bao. Sa bawat sandali, lahat ng puso ko'y ibinibigay ko. Babe, magbibigay pa ako ng ilang araw na palugit. Babe, huwag ka nang magpakahirap. Ayokong kumain ng loob, magbayad ka na lang. Hindi ako nagbubukas ng charitable na klinika, sasabihin ko sa'yo. Kung hindi ka pa rin magbabayad ng renta, maniniwala ka ba na ipapahirapan kita sa kalye na ito? Hindi ka makakaligtas. Kung hindi ka pa rin magbabayad ng renta, maniniwala ka ba na ipapahirapan kita sa kalye na ito? Hindi ka makakaligtas. Ate Bao. Hindi ko talaga ikaw niloloko. Ngayon, hindi maganda ang sitwasyon. Lumalala ang negosyo ng dojo. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Hindi kita bibiguin. Hindi maganda ang sitwasyon. Wala nang kailangang bayaran na renta. Ikaw talaga ay espesyal. Sawa na ako sa mga sinasabi mo. Nakapagpahaba na ng buhok ang mga tainga ko. Sasabihin ko sa iyo. Huwag kang magpakasigla sa inumin. Kakainin mo ang parusa. TSK. Ngayon, tapos na talaga ito. Guro, siguradong muling kinain ng landlady, ng buong buo. Sobrang kabado lang kanina, nangangalay na ang mukha ko, ay nako. Chen Poyen. O kaya, ngayon, pirmahan mo na itong kontrata sa akin. Chen Poyen. O kaya, ngayon, pirmahan mo na itong kontrata sa akin. O kaya, ihanda mo ang mga bagay mo, bukas umalis ka na. Huwag kang magpatumpik-tumpik dito. Kondisyon ng karanasan sa pag-ibig. Ang Partido B ay dapat maglaan ng 2 oras araw-araw para sa Partido A. Hindi bababasa, 2 romantikong hapunan sa 1 linggo. Sundin ang mga kagustuhan ng Partido A. Lahat ng emosyonal na pangangailangan. Anong koneksyon nito? Anong tinitingnan mo? Hindi ba't nakita na natin to dati? Kung wala kang pera, mas mabuting sabihin mo na lang. Pirmahan na. Huwag nang magpatumpik-tumpik dito. Nagmamalabis ka sa oras ko. Lumayo ka. Huwag kang lumapit. Lumayo ka. Sandali lang. Ate Bao, mukhang may problema ang anak ko. Titingnan ko lang. Ate Bao, oy. Nakatakot naman. Saan ka ba nanggaling? Ako si Zhang Xiaohu. Sa pang-araw-araw, tinatawag akong Zai ng lahat. Magaan at mabilis ang aking katawan. Parang mabilis na leopardo sa gubat. Isang pares ng mata na buhay at masigla. Nagpapakita ng likas na talino at galing na hindi mo mapigil ang mahalin. Anong ginagawa mo? Huwag mo naman akong lokohin. Ako na ang bahala. Dalhin mo na para pirmahan ng master. Pirmahan na. Ibabalik ko sa iyo. Totoo yan. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko. Tinitiyak kong pipirma siya. Sige na. Maging tapat ka sa akin, ha? Sisigurado ako. Siguradong pipirma siya. Go na. Mag-ingat ka sa akin, ha? Ay nako, anak. Ang tanga mo, baboy. Sa kritikal na sandali, huwag kang bibigay sa huli. Kung mabibigo ito, tapos na talaga ang guro. Wala na ang dojo. Ano na ang mangyayari kay Xiaozhou? Kalma. Kailangan talagang kalma. Ito. Ang sulat na ito ay parang sulat ng aso. Sobrang hindi ito katulad ng inaasahan. Sige na, sige na, sige na. Patay na kabayo, gamutin na parang buhay. Dapat si Gia. Dapat, hindi. Masyado bang maingat ang pagtingin? Ay nako, Diyos ko, tulungan mo kami. Sana'y tulungan ng Diyos. Huwag na huwag magpapalem.
Ay nako, sana'y tulungan ng Diyos. Sana'y tulungan ng Diyos. Huwag na huwag magpapalem. Huwag magpanik. Huwag magpanik. Nagmamadali. Ako. Nakita kong nilagdaan na ng guro. Nahihiya siyang dumating ng personal. Kaya tinulungan ko siyang dalhin ito. Maganda rin ang sulat niya. Siya. Sabi niya, tiyak na tutuperin ang kontrata. Chen Po Yen, at Chen Po Yen. Ngayon, sa wakas ay nahuli na kita. Ha ha ha. Talagang hindi ko alam. May ilang tao na paano nakarating sa posisyong ito. Kung kakayahan ng pag-uusapan, wala silang kakayahan. Kung karisma, wala rin silang karisma. Mahal ko ang sarili ko. Ay. Itong mundo talagang hindi patas. Tulad ko, isang napakahusay na tao kailangan pang maging pangalawa. Lobing, kung may oras ka, maaari bang bumalik ka sa dojo? Anong nangyari? May problema sa dojo. Si Chenjo, lumalala na siya. Sabi ng doktor, ito ay isang stress disorder, acute attack. Pero, Coco, bukod sa pagluluto ng itlog na noodles, wala na akong magawa. Kuya, huwag ka munang mag-alala. Ako na ang pupunta. Uy, Editor-in-Chief Luo, saan ka pupunta? Hindi pa naaprubahan ang plano. Uy, Editor-in-Chief Luo, saan ka pupunta? Hindi pa naaprubahan ang plano. May emergency, makasasara ang meeting mamaya. Ay nako, sabihin nyo nga. Nawala na si Editor-in-Chief Luo. Kung masira man itong taunang plano, sino ang mananagot? Sino ang dapat managot? Sino ang dapat mag-ako? Ay nako. Ngayon, nakita na ninyo lahat, di ba? Ngayon, ang Editor-in-Chief ng Luoda, pero absent ang isip. Kalagayan ay nakababahala talaga. Sa tingin ko. Siya ay nakaupo sa trono pero hindi nagsisilbi. Sayang ang oras na nasasayang sa kanya. Tama, tama. Si Editor Luo kamakailan ay hindi na maaasahan. Yung huling panayam sa negosyante, ang mga tanong ay malambot. Walang lalim. Tama nga. Sa tingin ko, ubos na ang talento niya. Pero parang ang taas pa rin ng pride niya bilang editor. Akala mo talaga, na ikaw yung dating mahusay na babae. SHH. Sinasabi ko sa inyo, tingin ko yung posisyon. Hindi naman ganun ka maganda. Baka, dumaan sa likod para makuha yan. Ha ha ha. Mga kasama. Ngayon ay nagtipon tayo dito. Upang sama-samang talakayin ang hinaharap ng landas ng tagumpay. Mula nang itinatag ito, dala-dala nito ang ating misyon at responsibilidad. Ang pangunahing kakayahan ng ating landas ng tagumpay, nasa malalim na pag-unawa, propesyonal na pagsusuri, at tunay na kwento. Ipinapakita namin sa mga mambabasa ang pinakatotoo, pinakamakabuluhang nilalaman. Ito ang aming matibay na pundasyon. Ay nako, aking mahal na patnugot. Ang mga luma mong argumento ay lipas na ng 800 taon. Ang mga mambabasa ngayon ay naghahanap ng libangan, inobasyon, mga pampasigla, at mga mainit na balita. Sabi nyo, di ba? Hawak mo pa rin ang reputasyon ng malalim na ulat. Talagang dinadala mo ang magazine sa masamang landas. Ate, naiintindihan ko ang pananaw mo sa merkado. Ngunit, hindi natin maaring isakripisyo ang ating pangunahing halaga para sa panandaliang trapiko. Yung mga chismis, tatagal ba yun? Makakakuha ba tayo ng respeto? Tama rin ang sinabi ni Editor Luo. Bigla bang nagbago ng estilo? Hindi kaya hindi ito matanggap ng mga mambabasa?
Tama si Editor Luo sa sinasabi niya. Biglang nagbago ang estilo Hindi kaya hindi tanggapin ng mga mambabasa. Anong sinasabi mong kalokohan? Ang ate lang ang totoong may katotohanan. Lahat ay sobrang. Sa huli, dapat nakatuon sa merkado. Sinasabi ng merkado ang totoo. Boss, tingnan mo si Luo Bing. Yung bibig niya, parang machine gun. Nagsasalita ng napakaraming walang kwentang bagay, na pinapabula ang lahat. Boss. Sa tingin ko, si Editor Luo, yung sinasabi niyang plano, hindi maganda. Magsalita ka naman. Boss. Sa tingin ko, si Editor Luo, yung sinasabi niyang plano, hindi maganda. Magsalita ka naman. Anak na babae, pakilinaw ang intindihin mo, ang aming posisyon. Palagi naming sinasabi, na kami ay high-end at profesional. Bakit mo ako tinitingnan habang sinasabi yan? Kung may lakas ka, tignan mo siya habang sinasabi yan. Tumingin ka sa akin habang sinasabi yan. Tumingin ka sa lahat. Ang ganitong uri ng paghabol sa panandaliang kasikatan, upang makuha ang atensyon, ay ganap na wawasak sa ating maraming taon na pinanatiling profesional na imahe. Sobrang nakakatawa. Ang sinasabi mong prinsipyo, ito ay para lamang sa iyong konserbatismo at kawalang kakayahan, na ginagawang takip sa kahihiyan. Matagal nang nagbago ang merkado. Ngunit ikaw ay nakakapit pa rin sa mga luma at lipas na bagay. Ito ay hadlang sa pag-unlad ng magazine, na nagpapabigat sa lahat. Maganda pa rin ang ideya ng kapatid na babae. Naiintindihan pa rin ng mga kabataan kung paano kunin ang atensyon. Mag-ingat ka sa pagsasalita mula ngayon. Editor-in-Chief Fei Shiluo, nakatiklop na naman. Mag-ingat ka sa pagsasalita mula ngayon. Editor-in-Chief Fei Shiluo, nakatiklop na naman. Editor-in-Chief Luo, kailangan mong alagaan ang iyong mga binti. Hindi ko kayang tiisin ang puso ko. Ang posisyon ay buhay ng magazine. Mukhang bago ang plano ng kapatid. Ngunit ito ay walang laman. Lahat ay puro aliwan. Walang sustansya. Ay naku. Editor-in-Chief Luo, huwag ka nang magdala ng mga malalalim na aral, para lang mapigilan ako. Sabihin mo man ang 1,000 o 10,000. Ang totoo, natatakot ka lang, na baka maging successful ang planong ito ko. Natatakot ka na baka masyadong maganda ito, kaya mas lalo kang mapapahiya at walang magawa. Malamang nasa posisyon ka na bilang Editor-in-Chief, hindi ka na siguro makakatagal pa. Sundin na lang natin ang plano ni May. Ganyan na lang ang desisyon. Luo Bing, bilang Editor-in-Chief, kailangan mong makipag-cooperate ng maayos. May, makipag-cooperate ka lang. Nagsalita na ang boss. Kung talagang may kakayahan ka, mag-cooperate ka ng maayos. Magpakita ka naman ng konting pagiging Editor-in-Chief. Oo, Editor Luo, kailangan mo na ring magising. Tanggapin mo na ang katotohanan. Baka nga, natatakot si Editor Luo, na masyadong magaling ang ate, na nagpapakita ng kanyang kawalang kakayahan. Nasa pwesto pero walang ginagawa. Humahad lang sa pag-unlad ng iba. Sobrang nakakainis. Si Editor Luo, nakita mo na ba? Ngayon, ako lang, ay mabait na tumulong sa iyo. Para makita mo kung ano ang tunay na pagsabay sa panahon. Ngunit, sinasabi ko sa iyo, dapat kang maging maingat. Ang posisyon ng patnugot, hindi lang basta sa pag-overtime na kukuha. Mas mabuti pang huwag nang hintayin, na magkaisa ang lahat. At itaboy ka sa pwesto, na parang nalugmok ka. Mas mabuti pang umalis ka na, at mag-iwan ng dignidad. Sabi mo nga, ate, tumahimik ka. HMPH, yung mga ginawa mo, hindi ba para lang satisfy ang miserable mong vanity, yung mga lihim mong pagnanasa? Walang kinalaman sa pag-unlad ng aming pahayagan, walang kaugnayan kahit kaunti. Sasabihin ko sa'yo,
Hindi sigurado ang mga balak mong pabor. Baka hindi pa ito magtagumpay. Haha. Ay naku. Makinig kayo, Si Editor Luo natin ay matigas pa rin ang bibig. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Nagmamalaki pa rin siya, nakaasta pa rin ang mayabang na parang mataas ang lipad. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Nagmamalaki pa rin siya, nakaasta pa rin ang mayabang na parang mataas ang lipad, sa kabila ng kakayahan niya. Nais pa niyang makipaglaban sa akin, talagang hindi siya marunong tumimbang ng sarili. Sa tingin ko, nagseselos siya sa akin. Nagseselos siya na mas bata ako sa kanya. Nagseselos siya na mas may kakayahan ako. Nagseselos siya na mas alam ko ang merkado. Nakaisip ng ganitong magandang plano. Oo nga, ate, ang planong ito, tiyak na makakapagpasiklab sa merkado, at magpapadoble ng benta ng ating magazine, pagdating ng panahon. Tingnan natin kung paano siya magtatanggol. HMPH. Sa tingin ko si Chief Editor Luo, sobrang konserbatibo. Hindi na makasabay sa takbo ng panahon. Tingin ko, natatakot siya na mas magiging matagumpay ako. Mababawasan ang kanyang pwesto, mahihirapan siyang makipagsabayan, kaya palagi siyang tumututol. Ganyang tao, makasarili. Gusto lang niyang mapanatili ang kanyang posisyon, walang pakialam sa magazine. HMPH, kung talagang may kakayahan siya. Hindi sana ganito kababa ang benta ng magazine. Para sa akin, isa lang siyang palamuti. Maganda sa paningin pero walang silbi. Walang hiya. Mga taong mapagpanggap na sumusunod sa makapangyarihan. Kapatid, ngayong hapon, nakatagpo ako ng mga cute sa kumpanya. Ngayon lang ako nakalabas. Bukas pupunta ako kay Xiaozhou. Kapag naipatupad ang plano ng kapatid, ang daan patungo sa tagumpay ay ganap na magwawakas. Ito ay magiging isang palabas na nakakaakit ng atensyon, na walang anumang prinsipyo, mababang uri ng pahayagan. Iyon ay magiging isang paglapastangan sa akin, na mga taon ng pagsisikap, at isang pagpatay sa kaluluwa ng magazine, at ang aking posisyon bilang patnugot. Mukhang hindi na talaga ito mapapangalagaan. Hindi ako pwedeng sumuko ng ganito. Hindi ko kayang panoorin na. Naging katatawanan ang magazine. Hindi ako aalis na may pangalang sinira. Hindi ito mangyayari. Ako si Luo Bing. Hindi ito mangyayari. Tupa na pinagsasamantalahan. Sa industriya na ito sa maraming taon. Pagpapagod at pagtatrabaho ng husto. Hindi para sa ganitong maliit na plano. Magpapasakop. Kailangan ko ring maghanap ng paraan. Para mapanatili ang natitirang boses ko. Kahit na may kaunting pag-asa. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kapatid. Nandyan siya sa nanganganib na dojo. Nangangalaga sa pamana ng 6 na puntong tungkod. Sa kabila ng napakaraming pagsubok. Kailanman ba siyang sumuko? May maliit na bangka pa. Yung kawawang bata. Patuloy siyang lumalaban sa dilim. Gusto kong maging tulad ng nakatatandang kapatid. Maging isang tunay na mandirigma. Walang takot sa bagyo. Tuloy-tuloy sa laban. Nakatatandang kapatid. Kapatid. Luo Bing, dumating ka na. Hindi ba't ikaw ang nagpasabi sa akin na dumating? Xiaozhou. Yung maliit na kahoy na hawak mo. Mayroon akong ganito noong bata ako. Sobrang kapareho nga. Totoo. Totoo ba? Siyempre. Noong kasing edad mo ang ate. Paborito niyang mag-practice ng 630 stick fighting. Noon, ang gulo-gulo ng mga galaw niya. Sobrang sabog. Hindi siya nakaligtas sa sermon ng guro. Naging pula na ang aking palad. Hindi ko magaling na masanay. Paano hindi ka magiging magaling? Napakamatalino ni Jojo. Napakamaingat. Araw-araw, maglaan ng kaunting oras para mag-practice. Unti-unting umuusad. Siguradong magiging mahusay ka. Mas magaling siya kaysa sa ate. At saka, dapat mong malaman. Sinasabit talaga ng papa na, matutunan mo ng mabuti ang mahalagang sining na ito.
Ipinapakita niya ang pagmamahal niya sa iyo sa kanyang paraan. Naiintindihan mo ba siya? Ipinapakita niya ang pagmamahal niya sa kanyang paraan, sa iyo. Maiintindihan mo ba siya? Naisip mo na bang maging isang makatarungang babae na mandirigma? Hawak ang batang ito. Nagpaprotekta sa mahihina. Binabato ang masasama. Ang galing naman. Ang astig mo talaga. Mag-isip-isip ka. Kapatid na si Luobing. Ako ang nag-drawing. Wow! Nalaman namin na si Xiaozhou ay isang nakatagong pintor. Ang galing. Nakapinta ka na ba? Ang aming tiya. Noong araw sa pantalan, nang hahawak ng balde, mag-isa. Nakapatay siya ng 10 masasama. Pinatalsik niya silang lahat sa dagat. Ang eksenang iyon ang ganda-ganda. Siguradong ibibigay ito ni Papa sa'yo. Nabanggit ko na ba ang kwentong ito? Ayaw ko rin namang pilitin siya. Kaya lang, ang sining na ito. Hindi dapat maputol ang pamana dito sa akin. Natatakot akong sa hinaharap. Sabihin niya, nabanggit ko na, sobrang galing. Oo. Maliit na bangka, tayo ay isa. Sa hinaharap, kung mayroon kang maliit na lihim sa puso, na nais mong sabihin kay Ate Luobing, sabihin mo lang ito sa kanya, at makukuha ko na ito agad. Ito ang ating mundo ng dalawa. Hindi alam ni Papa, oh. Sa susunod, gagamitin natin ito, para pag-usapan ang ating mga lihim. Ayos ba? Ayos. Salamat, Ate Luobing. Pupunta ako para makipag-usap kay Papa, HMM. Sige, salamat, Ate Luobing. Pupunta ako para makipag-usap kay Papa, HMM. Kapatid, hindi pwedeng ganito palagi ang dojo. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Ngayon, sobrang laganap na ang internet. Sobrang sikat ng live streaming na pagtuturo. Kailangan natin itong gamitin. Ngayon, uso ang nationwide fitness. Pwede tayong gumawa ng mas simpleng bersyon, para maisali ang lahat. Mas mahihikayat natin ang mas maraming tao. Alamin ang tradisyonal na kultura. Maaari rin itong lutasin ang mga problema sa kabuhayan. 2 ibon sa isang bato. Anong tingin mo, kapatid? Online na klase. Klase ng martial arts at ehersisyo. Napaka-orihinal ng ideyang ito. Ngunit, online na operasyon. Wala akong kaalaman dito. Wala akong ideya. Huwag mo nang alalahanin yan, kapatid. Ako na ang bahala. Luobing. Salamat sa iyo. Talagang salamat sa iyo. Huwag mo nang sabihin yan, kapatid. Matagal na akong nagtatrabaho sa industriya na ito. May mga resources ako dito. Meron pa rin ako. Tungkol sa online streaming setup at iba pa. Kaya kung ayusin yan, lahat ng detalye. Luobing. Salamat talaga sa iyo. Kapatid na guro, tayo ay mga kapatid sa paaralan. Huwag na nating pag-usapan yan. Kung wala ka at ang guro. Wala sana akong ganito ngayon. Alam mo, hindi ko na itatago pa. Kapatid na guro. Alam mo, hindi ko na itinatago sa'yo. Kapatid na nakakatanda. Kamakailan lang, nasa pahayagan ako, at nakararanas din ako ng ilang problema. Yung deputy editor na babae, may mga nakumbinsi siyang tao. Gusto nilang paalisin ako sa posisyon ko bilang editor-in-chief. Yung boss ko, lalaki. Siya ay isang tao na walang sariling opinyon. At walang kakayahan. Na naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan, na palaging nakatutok sa akin. Ngunit, kapatid, maging kalmado ka, hindi ko sila papayagang magtagumpay. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay sa kumpanya, babalik agad ako, tutulungan kitang ayusin ang dojo. Sabay nating gagawin ito ng maayos. Gawin natin ng mahusay. Sige. Daddy. Parang matagal na siyang hindi nakikita. Hindi na ganoon kasigla ngayon. Pagdating ni Ate Luobing. Parang nagbago na ang lahat. May bagong posibilidad ang dojo. Sa mata ni Papa, may liwanag na rin. Nalaman ko na, tatay, palagi siyang nagtatrabaho para sa dojo. Para sa pamilyang ito. Ngunit hindi ko alam. Gaano ko sana, na makausap siya tulad ng pakikipag-usap ko kay Ate Luobing. Sana makausap ko rin si tatay. Sabay-sabay. Harapin ang hinaharap na buhay.
Ay nako, ang hirap. Itong batong ta. Halos mapahiya na ako. Sa pag-iisip lang ng mga kalokohan, anong gagawin ko? Walang silbi. Nakakahiya. Kailangan talagang magmadali, mahanap si Chen Poyen. At maipatupad ang kontratang ito. Ang mga benepisyo na nararapat, hindi dapat kulang. Ay, paano ba talaga ito dapat gawin? Bawat araw ay puno ng kaba, naghahanap ng paraan, na gumawa ng iba't ibang dahilan para lokohin si Ate Bao. Ako, sobrang nauubusan na ako ng salita, parang patay na lahat ng brain cells ko. Sa huli, hindi kayang itago ng papel ang apoy. Alam ito kahit ng 3 taong gulang na bata, kung darating ang araw, nalaman ni Bao Jia na ang pirma, ay peke ko. Kung ganun, tapos na ang lahat. Siguradong mapipilitang maubos ang guro. Mukhang hindi na talaga mapapanatili ang dojo. At saka, Chen Poyen, at Chen Poyen. Ngayon, ako ay dala ng utos mula sa emperador. Tingnan mo kung paano ka tatakbo. Chen Puyon, Chen Puyon. Ngayon, dala ko ang utos ng emperador. Tingnan mo kung paano ka tatakbo. Chen Poyon. Chen Poyon. Nasaan si Chen Poyon? Lumabas ka na, Sister Bao Bao. Sister Bao. Bakit nandito ka sa ganitong oras? Bakit hindi mo ako tinatanggap? Hindi pa ba ako pwedeng pumasok sa martial arts school na ito? Sinasabi ko sa'yo, pumunta lang ako para makita si Chen Poyen. Tatanungin ko siya, kailan niya plano? Tuparin ang kontrata sa akin. Ayon sa nakasulat sa kontrata, sa malinaw na papel, nakasulat ng malinaw. Ngayon kailangan niyang makasama ako sa hapunan, upang tamasahin ang mundo ng dalawa. Saan na siya? Huwag mo naman akong iwanan. Kailangan niyang makasama ako sa hapunan, upang tamasahin ang mundo ng dalawa. Ay nako, saan na siya? Huwag mo namang maglaho na naman sa akin. Ate Bao, HMM, hindi ko alam kung ang tinutukoy mong kontrata ay ang renewal ng kontrata sa martial arts school. Ito. Naghahanap pa ako ng paraan para sa renewal ng kontrata sa martial arts school. Chen Poyen, huwag kang magpanggap na hindi mo alam dito. Alam mo na nga, nagmamagaling ka pa. Anong kalokohan itong renewal contract? Ito ay ang love experience contract. Nakasulat dito ang pangalan mong nakasulat ng malinaw. Bakit? Noong una, nang pumirma ka ng kontrata. Bakit hindi mo sinabing wala kang oras? Ngayon, gusto mong magbago ng isip. Sasabihin ko sa'yo, walang paraan. Ngayon, kailangan mong tuparin ang kontrata natin sa love experience. Ngayon, gusto mong magbago ng isip. Sinasabi ko sa'yo, walang anuman. Kailangan mo akong bigyan ng kontrata para sa karanasan sa pag-ibig na ito, Ate Bao. Ang guro niya, maaaring totoo. Sobrang dami nang nangyayari kamakailan. Naging abala ako. Hindi ko naisip ang oras. Walang ibig sabihin na tumanggi. Ate Bao, mabait ka. Huwag kang magalit, Ate Bao. Ang kontratang ito. Pasensya na talaga. Itong kontratang ito. Talaga namang. Ipaliwanag mo agad sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang ipapaliwanag? Paano? Gusto pa rin mag-utang ng loob. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo ngayon, tuklin ang kontratang ito. Tapos na, tapos na, tapos na. Ngayon, talagang tapos na. Ang tingin ng guro ay parang papatay sa akin. Kakainin ako ni Ate Bao. Ano na ang gagawin ko ngayon? Anong gagawin? Anong gagawin? Chen Poyen. Noong una, nang pumirma ka kay Zai, at ibinigay sa akin ang kontratang ito. Bakit hindi mo sinabi na abala ka? Chen Poyen. Noong una kang pumirma kay Zai, na ibigay sa akin ang kontratang ito. Bakit hindi mo sinabi na abala ka? Chen Poyen. Ngayon,
Kailangan mo akong bigyan. Tuparin ang kontrata ng karanasan sa pag-ibig na ito. Buwisit na bata. Ano bang nangyayari? Itong nakabuwisit na kontrata. Ano bang ginagawa mo sa likod ko? Guro, pasensya na po. Noong araw na dumating ang may-ari para mangolekta ng upa. Noong panahong iyon, pinilit kayo ng may-ari. Talagang wala na akong magagawa. Kailangan na namang makita si Xiaozhou. Bigla akong nag-init ng ulo. Kaya't pinirmahan ko na para sa iyo ang kontratang iyon. Pinirmahan ko na. Guro. Gusto ko lang sanang tulungan kang mapanatili si Bao Jia. Upang masolusyonan ang isang problema. Bastos. Bakit ka ganyan ka walang galang? Hindi ba tumutulong ka sa akin? Parang pinapagalitan mo ako sa apoy na nag-aalab. Siya ang guro ni Bao Jia. Wala siyang balak na umatras. Tungkol ito sa mga nangyari sa dojo kamakailan. Sobrang dami at magulo. Talagang nakalimutan ko na. Ate Bao, napakabait mo. Kayang-kaya mong tiisin ang lahat. Mukhang sawa ka na sa buhay, di ba? Sige na, huwag na kayong mag-arte, mag-ama. HMPH, talagang sobrang abala ka ba? Sana nga. Wala akong ganitong maraming oras. Sasamahan ko kayo. Dahil abala siya. Abala na nakakalimutan pa ang kontrata. Zai. Itong kontratang ito, ikaw ang nagdala sa akin, di ba? Sige. Kaya ikaw na lang ang kumatawan sa kanya. Guro. Tulungan mo ako. Sa puntong ito. Dalhin mo na ako. Sama-sama tayo. Saan mo nakuha ang suit mo? Coelho. Ahem. Ate Bao, alam mo ba? Noong ilang araw lang, pumasok sa aming dojo, isang malaking pasang kulay dilaw-puti, napakauyam nito. Palagi itong naglalaro sa dojo namin, naglalaro sa ibabaw at sa ilalim. Ginawa pa niyang pader ng pusa yung tungkod na sinanay ng guro. Ay! Hala, malapit na, nang mabasak yung barko na bagong gawa ni Xiaozhou, na modelo. Nakatakot kami ng husto, hinuli namin siya lahat. Walang sino mang makahuli sa kanya. Humahawa pa siya sa amin. Alam mo yun. Paano ba humahawa ang pusa? Yun lang, humahawa. Hehe. Ay. Sabi mo, ay nako, talagang kakaiba ang panahon. Kahapon, mainit na parang steamer. Ngayon, pagkatapos ng training sa martial arts, basang-basa ako sa pawis. Pagdating ng gabi, ay malamig na. Sabi mo, hindi ba nakakagulat, Zai? May masama ka bang pakiramdam? Zai. May masama ka bang pakiramdam? O baka sobrang lamig ng aircon sa restaurant? Wala naman. Sa tingin ko, tamang-tama ang temperatura. Talagang maganda. Zai. Sana ako na lang ang nakaupo sa harap mo, ate. May konting kilig ka sa puso mo, di ba? Ay nako, ate Bao. Huwag ka nang magbiro. Wala akong ganitong swerte. Isa lang akong mahirap na bata. Hindi ako nagbibiro. Masaya ako nakasama ko si ate ngayon. Sa totoo lang, ayaw ko pang maghiwalay. Hayaan si Chen Poyen na tuparin ang kontrata. Kung hindi, sa hinaharap. Sama-sama ka sa akin, ate. Basta't sumunod ka lang. Kapag masaya ako, tiyak na may makukuha ka.
Ay nako. Ate Bao, huwag mo akong gawing biro. Talaga, hindi ko kaya. Sige na. Walang kwenta. Pero kailangan mong ipaalam kay Chen Poyen. Sa susunod, hindi lang siya makakasama sa akin para kumain ng hapunan, na ganun kadali. Bilang karagdagan sa romantikong hapunan, kailangan din niyang samahan ako sa panonood ng isang palabas, Pelikula de Medianoche, Lugo. Samahan mo akong maglakad sa tabing ilog. Ipaghanda niya ng maaga ang oras. Huwag na siyang maghanap ng mga dahilan para tumanggi. Kung hindi, hahayaan ko siyang magdusa. Dala-dala niya ito. Naiintindihan mo ba? Sige, sige, sige. Okay, Ate Bao. Gastos sa operasyon ng kapatid. Kulang pa ng 150,000. Ako. Ano ang dapat kong gawin? Liu. Kamakailan lang nakikita kitang nakasimangot. Sobrang nasasaktan ng ate mo. Di ba, may malaking problema ka bang kinakaharap? Sabihin mo sa ate mo. Ate. Ang bayad sa operasyon ng bunso kong kapatid. Kulangan pa rin ng malaki. Ako. Talagang wala na akong magagawa. Ay. Alam ko na. Nangyari na ang ganitong malaking bagay. Paano mo ito kayang dalhin mag-isa? Bakit hindi mo tinawagan ang iyong matalik na kaibigan na si Luobing para tulungan ka? Ate Luobing. Sobrang dami na niyang natulong sa akin nitong mga nakaraang taon. Ayoko na sanang magdagdag pa ng problema sa kanya. Ganun ba? Nandito ang ate. Sakto lang para masolusyonan ang iyong kagipitan. Basta't mayroon ka, tulungan mo lang ang ate sa isang maliit na bagay. Gawin mo ayon sa sinabi ng ate mo. Itong card ang makakatulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Hindi na pwedeng ipabukas pa ang sakit ng bunso mong kapatid. Gawin mo ayon sa sinabi ng ate mo. Itong card ang makakatulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Hindi na pwedeng ipabukas pa ang sakit ng bunso mong kapatid. Anong nangyayari dito? Maaari ba nitong makasakit sa iba? Hindi ko kaya. Ay nako, tingnan mo ang sinasabi mo. Ano namang pinsala ang maaring mangyari? Wala namang iba kundi ang makipagtulungan ka para maglaro sa isang maliit na eksena na walang kahulugan. Isipin mo. Kung ikaw ay patuloy na magpapaliban, ano ang dapat gawin ng nakababatang kapatid mo? Naligaw niya ang pinakamainam na panahon para gamutin. Magiging pagsisihan mo ito. Ang card na ito ay makakatulong sa buhay. Liu. Isang beses lang ang pagkakataon na ito. Kapag na-miss mo ang pagkakataong ito, wala nang katulad pa. Hindi ka man lang mag-isip para sa sarili mo. Kailangan mo ring isipin ang kapatid mong nakahiga sa ospital. Isipin mo. At saka. Alam ito ng langit, lupa, ikaw, at ako. Gawin mo itong malinis at maayos, nang hindi malaman ng iba. Ano bang problema dito? Napakabuti sa akin ni Ate Luo Bingbang. Paano ko siya masasaktan? Pero kapatid. Siyang 17 taong gulang lang ngayong taon. Ate Luobing, ako ang may kasalanan sa iyo. Pero ang kapatid ko, hindi na siya makapaghintay. Pasensya na. Ate Luobing. Paumanhin. Ako ay taus-pusong nagrereklamo. Ang pangunahing editor na si Luobing ay tumanggap ng suhol mula sa interviewee. At nagsagawa ng panggigipit sa balita. Ito ang mga ebidensya.
Ikalawang punto nilalaman ng serbisyo. Liu, tumingin ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Ate Luobing. Wala na akong magagawa. Wala na talagang magagawa. Anong ibig sabihin ng wala nang magagawa? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Noong bagong graduate ka, sino ang kasama mong nagbabad ng gabi para ayusin ang resume mo? Nang ma-appendicitis ka at na-hospital, sino? Ang walang tigil, na nag-alaga sa iyo ng 3 araw at 3 gabi, nang bunlayan ng kapatid mo. Sino na naman ito? Sama-sama tayong dumaan sa napakaraming unos. Liu, sama-sama tayong. Ganito mo ako pinasalamatan. Luobing, tigilan mo na. Huwag ka nang magpanggap para makuha ang simpatiya ng lahat. Ligtas ang ebidensya. Tiyak na walang duda. Huwag ka nang magpanggap pa. Talagang hindi ko inasahan. Editor Luo. Parang isang puting lotes ang suot niya. Pero sa likod, ang sama ng ugali niya. Oo nga, ang taong tulad niya ay karapat-dapat lang maging editor. Umalis ka na. Ipinakita na ni Luobing ang ebidensya. Kayo'y mga walang muwang. Mga salot na nagdadagdag ng sakit. Ang mga tinatawag na ebidensyang ito ay puno ng butas. Sa kaunting investigasyon, lalabas ang katotohanan. Kayo, ay mga kasangkapan lamang ng kapatid na ginamit, nakakawawa lang. HMP, investigasyon. Si Liu ay nagpasya ng buong tapang na i-report ng tunay. Sino pa ang gusto mong imbestigahan? Sa tingin ko ikaw na nga. Nanghihina na at gustong isali ang iba sa gulo. Tama na, Luobing. Mukhang ikaw nga. Nangangatog ang daga, tumatalon sa dingding. Gusto mong isali ang iba. Tama na, Luobing. Sa pagkakataong ito, sobra ka na. Nandito na ang mga testigo at ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Ipinapahayag ko, dahil sa profesional na integridad ni Luobing, hindi ito katanggap-tanggap. Agad na magpahinga at magmuni-muni. Ang posisyon bilang punong editor, ipapasa kay May. Luobing, kailan ka magpapasya ng malinaw? Kailan ka gagawa ng isang pahayag, pagpapaliwanag ng husto? Bumalik ka at makipag-usap sa akin, kung hindi ka magpapaliwanag ng husto. Kung hindi ka magbibigay ng malinaw na paliwanag, huwag mong asahan pang makakapasok sa pintuan ng kumpanyang ito. Tapos na ang meeting. Liu, hindi ko alintan kung gaano kalaki ang dahilan mo. Naghihintay ako na magbigay ka sa akin ng paliwanag. Ang ginawa nyo ngayong araw. Nakatala sa puso ko, Luo Bingming. Pagpapalitan ng mali at tama, walang pagkakaiba sa tama at mali, lalo na ikaw. Bilang tagapangasiwa. Bulag at walang kakayahan, pabago-bago ng isip at paniniwala, walang pananabutan. Sinasabi ko sa inyo. Ang katotohanan, hinding-hindi maililibing ng kasinungalingan. Ang masamang bunga na inyong itinatanim ngayon, ay sa huli kayo rin ang magdadala. Ako si Luobing. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagkakasundo. Xiaoju, tingnan mo. Ang mga dahon ng body na bagong nahulog, malambot pa sila. Ilalagay natin ito sa libro mong Maliit na Prinsipe. Kasama ang sikat ng araw at hangin ngayon. Itago mo na lang, okay? Dito sa atin, isulat mo ang mga nais mong sabihin kay Mama, sa itaas. Halimbawa, Mama, ngayon nakatikim ako ng candy na lasa ng strawberry. At idikit mo ito sa damit ng iyong laruan na maliit na isda. Ganito, kapag na-miss mo si Mama, hawakan mo lang itong dahon na ito, parang kasama mo si Mama sa tabi mo. May isa pang dahon.
Ibigay natin kay Papa. Kapag nakita ni Papa ito, may isip niya tayo, maliit na bangka, napakabait mo talaga. Mas magiging mas masigla na rin siyang makasama ka. Kapag nakita ni Papa siya, may isip niya tayo, si Xiaozhou, na sobrang bait. Mas magiging masigla na rin siyang makasama ka. Kuya Luobing, yung pahayagan na ikaw ang nag-edit. Di ba may seksyon doon para sa nawawalang tao? Pwede ba? Pwede bang ilagay ang litrato ng nanay doon? Kinuha ko ang pinaka magandang larawan niya mula sa album. Ito ay, iyon ang araw na iyon. Turuan mo akong mag-stance ng maayos. Kung aakyat ka, baka makita niya sa pahayagan. Habang bumibili ng magazine, tingnan. Alam ko na maaaring wala itong silbi, pero talagang wala na akong ibang paraan. Kaya ibibigay ko sa iyo ang aking baon. Mayroon pa akong 15 piso at 2 sentimos. Sapat ba iyon para makabili ng kaunting biskwit? Ah. Anong nangyari? Nandyan na naman ang mga masasamang anino. Tama ba? Huwag kang matakot. Protektahan ka ng ate mo. Hindi ka nila pwedeng saktan. At hindi rin nila pwedeng saktan si ate. Ipapagtanggol ka ni ate. Huwag matakot. Huwag matakot. Huwag matakot. Kuya, ganyan ka pa rin. Lahat ng hirap, niyayakap mo mag-isa. Sa dojo, Xiaozhou. At meron pang mga trabahong ito sa programming. Gaano kalaki ang bigat na dala mo sa balikat mo? Gaano kalaki ang pasanin na iyong dinadala? Pero kahit ganito, ikaw pa rin ay parang, tulad ng haligi ng gusali na ito. Hindi kailanman tunay na yumuko. Ganito ka pa rin. Paano hindi ka maawa? Hindi ka mapahanga. Ate Luobing, bakit ka nag-iisa dito at nanonood ng buwan? Bakit? May mga iniisip ka ba? Sasabihin ko sa'yo, kakatapos ko lang bumalik mula sa pagtupad sa utos ng guro. Alam mo naman, di ba? Kanina, kumain ako ng western food kasama si Baojia. Yung restaurant na yun, napakaraming patakaran. Hindi ko nga malaman kung anong kutsara at tinidor. Halos mabuwal pa ako ng isang baso ng alak. Ay nako, natakot ako. Nakapawis ako ng malamig. Ay nako, yung tingin ng ate ko, parang spotlight. Tinitignan niya ako ng diretso, nakakakilabot. Pero, Sister Luobing, sabi mo nga, mukha siyang mataray si Gia. Minsan-minsan lang, ate ko. Minsan-minsan, hindi. Kung hindi, sisihin ka. Pero, alam mo, minsan-minsan, medyo interesting siya. Sabi mo, baka hindi rin naman siya ganoon. Hindi rin naman siya walang pakundangan, di ba? Sabi mo, baka hindi rin naman siya ganoon. Hindi rin naman siya walang pakundangan. Oh, mukhang nagbago ang tingin namin. Kay Zhao Linglong, malaki ang pagbabago. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, siya ay parang matalim ang dila pero mabait ang puso. Malakas ang loob pero mahina ang katawan. Na makita mo ang isang bahagi niya. Ibig sabihin, mabait ka. Hindi ka pa rin basta-basta. Ay nako, eto na. Huwag na nating pag-usapan yan. Sister Luobing, baka, na naapektuhan ka na ng pagiging workaholic ng master mo. Na-bothered ka na talaga. O kaya, iniisip mo, yung mga ulo sa magazine. Ay, hintayin mo. May magandang bagay ako. Deng 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 deng. Ito ang aking itinagong matagal na lumang BGU. Ay, ang ganda ng sinabi ng mga ninuno. Ang alak na ito ay nag-aalis ng lahat ng kalungkutan. Oh, tama ang sinasabi mo. Ate Luobing, bakit hindi tayo mag-inom? Mag-inom tayo. Hey, sinasabi ko sa'yo, ang alak na ito ay sobrang bango. Ate, sinasabi ko sa'yo. Ngayon, ang kapatid na babae ay talagang gumawa ng labis. Siya ay ginamit ang kapatid na lalaki ni Liu na may sakit at nangangailangan ng pera
Para pilitin si Liu na magpanggap ng ebidensya, inirapan nila ako. Yung mga bank statement at recording, mga peke yun. Pero siya, yung maliit na mahalaga, pero naniniwala ng buong puso, pero siya. Yung maliit na mahalaga, yung tanga na iyon, ay labis na naniniwala. Wala akong magagawa, pero sa totoo lang, si Liu. May mga dahilan din siya. Ngunit dito ko. Parang sinaksak ako ng kutsilyo, sobrang sakit. Sobrang tagal na nating magkaibigan. Ate, siya ay isang mapanlinlang na babae na may pusong ahas, at yung lalaki. Nakaharap ba siya sa dumi? Ganitong mababang uri ng paraan, hindi niya makita. Ate Luobing, huwag kang malungkot. Yung mga kaibigan na nagtataksil para sa pera. Mas mabuti pang huwag na lang, sabihin mo lang. Ako'y pupunta na ngayon para saktan sila. Salamat sa iyong kabutihan. Sasabihin ko sa'yo, saktan niyo sila. Kaya ko nang mag-isa. HMPH, hindi na namin kailangang gamitin ang aming 30 na baton. Kayang-kaya kong paalisin silang dalawa gamit ang 2 pa ako. Sasabihin ko sa'yo, tungkol sa magazine, hindi ko sila pakakawalan. Sa ngayon, ang pinaka nakakatakot ko ay si Xiaozhou, at si Shikshong. Bata. Ako, may sasabihin akong lihim sa'yo. Huwag kang tatawa sa akin, ha? Ay nako, hindi kita tinitirhan. Ako. Gusto ko si senior brother. Gusto ko si senior brother. Matagal ko nang gusto. Ano? Ikaw ba ang gusto mo si senior brother? Hindi, gusto mo si Master A. HMM. Noong bata pa ako. Laging tamad sa pagsasanay. Isang beses nahuli ako ng guro. Kailangan akong parusahan ng 2 oras na paghawak sa posisyon. Lumabas ang nakatatandang kapatid. Sabi niya na hindi ako matatag kaya ako nahulog. Talagang siya ang tumanggap ng parusa para sa akin. May isa pang pagkakataon. Ako'y pasaway. Nawasak ko ang palayok ng aming lolo. Pero si Kuya ang pilyo, dahan-daang tinulungan akong itago ito. Gumawa ng peking kaligrapiya ng lolo. Nagsulat ng 2 salita na naiintindihan. Ilalagay sa ilalim ng palayok, hindi pa rin napansin. Totoo talaga ito. Pero ngayon tinitingnan siya na nag-iisa lang na nagpapatakbo ng ganito kalaking dojo. Walang mga estudyante. Hindi pa nga nakakabayad ng renta. Kaya tumatanggap pa siya ng mga programming na trabaho, na palaging nagpupuyat. Pulang-pula na ang mga mata. Para lang gamutin si Xiaozhou. At para matiyak na maipasa ng guro. Itong pagnanais. Si Shikshong. Parang ang aming 30 na tungkod. Mukhang malamig at matigas. Sa loob ay puno ng tibay. Lahat ay may pananagutan. Sinasabi mo, ganitong lalaki. Sino ang hindi mai-inlove? Sino ang hindi humahanga? Sino ang hindi magugustuhan? Naiintindihan mo ba, pare? Naiintindihan mo ba? Tungkol dito. Hindi ko talaga inasahan ito. Ngunit, ang guro niya ay karapat-dapat, si Ate Luobing, karapat-dapat ka rin. Tagay. Kapatid, ano ang kalagayan ni Xiaozhou ngayon? Hindi pa rin masyadong matatag. Bakit hindi ganito? Dalhin natin siya para maglibang. Tingnan ang bundok at tubig. Tiyak na makakatulong ito sa kanyang paggaling. Ay, ang lumabas ay syempre maganda. Pero kakasimula ko lang ng proyekto sa programming. At abala sa deadline, hinahabol ng customer. Kung lalabas ako, maabala ng ilang araw. Baka hindi sapat ang pambayad sa gamot ni Xiaozhou. Kuya. Ang trabaho ay parang walang katapusang dagat, hinding-hindi matatapos. Ang pera, pwede namang kumita ulit. Alam mo na ang sitwasyon ni Xiaozhou. Alam mo na yan. Ganito, isipin mo na lang na nagbigay ka ng pahinga kay Xiaozhou. Magpahinga at mag-recharge.
Tungkol sa trabaho, dala mo ang laptop mo. Kapag kasama ko si Xiaozhou sa gabi, nag-overtime ka, hindi kita maabala. Tingnan mo, naisip ko na lahat para sa'yo. Talaga namang maingat ka mag-isip. Sige, dalhin mo ang laptop mo. Sige na, alis na tayo. Naghihintay na ang bangka sa labas. Ate Luobing, guro, lalabas ba kayo para mag-enjoy? Isama niyo rin ako. Kaya kong buhatin ang bagahe. Kaya kong magmaneho. Marunong din akong magbiro. Yung mga biro na sinasabi ko, ay talagang nakakatawa. Siguradong walang dull moment. At saka, yung kakayahan ko sa pagmamaneho, ay kasing galing ng isang racer. Kung sakaling sumakay kayo sa sasakyan ko, tiyak na mararamdaman ninyo, parang nasa roller coaster. Nakakakilig. Hey, at may seguridad. Guro. Ate Luobing, pahintulutan mo akong pumunta. Guro. Ate Luobing, paalisin mo ako. Sige, sama-sama tayong pumunta. Hehe, ayos lang. Nakita ko si Xiaozhou na naghihintay sa labas para sa atin. Bilisan natin. Yu. Ano ito? Ang dami ng bag na ito. Zai, bakit ka nagbihis na parang unggoy? Pupunta ka rin ba? Ayos lang iyon. Matagal na akong hindi lumalabas para magpahinga. Sama ako. Ang dami tao, ang saya. Sige, Terra. 哎呀，大家好呀！我就是那风靡万千少女的大明星啦！就你这傻样，跟耍猴似的。老铁，你这就不懂欣赏，我这可是艺术。哎，你看，陈州妹妹都被我逗笑了。嘿嘿。Ang ganda. Nanay. Amoy jasmine ang amoy sa katawan niya. Ang kanyang kamay ay napakalambot at napakainit. Noong umalis siya, ang tunog ng gulong ng malita ay napakaingay. Maliit na bangka, pasensya na. Hindi ikaw ang masama, Papa. Hindi ko nagawang mapanatili si Mama. Papa, hindi kita sisihin. Noong nag-aaral ako ng baton, medyo magalit ka sa akin, pero alam ko, gagawin mo ito para sa akin. Okay, sa susunod, mas madalas na makakasama ka ng tatay, si Xiaozhou. Sa susunod, makakasama ka rin ng ate mo. Ayos ba? Okay. Hey, Editor-in-Chief Luo, ito. Pero pumirma na. Ang lalaking may kontrata sa karanasan sa pag-ibig, ay ang aking magiging kasintahan. Oy, Chief Editor Luo, ito. Pero pumirma na. Ang lalaking may kontrata sa karanasan sa pag-ibig, ay ang aking magiging kasintahan. Huwag kang mag-isip ng masama. At ikaw rin. Kailangan mong maging tapat sa kasunduan. Miss Zhao, huwag kang magkamali ng akala. Ako ay kapatid na babae lamang ng aking nakatatandang kapatid. Lumabas lang para mag-enjoy. Basta't masaya tayong lahat. Mabuti pa sana. Ate Bao. Yung kontrata. Anong nangyari sa kontrata? Nakasulat ng malinaw, sa puti at itim. Huwag kang magloko ha. Ay, Ate Bao, Ninang. Tingnan mo, minsan lang tayo makapunta dito. Tingnan mo ang araw na ito. Tingnan mo ang tubig na ito. Ang asul nito. Bumaba tayo sa tubig at mag-enjoy. Kung hindi tayo bababa, lalamig na ang tubig. Sige, aalis na rin kami. Mukhang masaya silang dalawa. Oo, bagay na bagay sila. Kukunin ko muli ang magazine. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa nakatatandang kapatid, para kay Xiaozhou.
para magkaroon tayo ng ligtas na buhay. Puno ng pag-asa ang hinaharap. Bangka, maglalaro tayo doon. Ginoong Kai. Pumunta ka sa ating pamilyang Luo, Pundasyon. Magpadala ng tao bukas para makipag-usap sa daan ng tagumpay, anuman ang kondisyon. Kunin mo ito. Bibigyan kita ng 2 araw. Bago mag-alas 12 ng tanghali sa Makalawa, ayusin mo ito para sa akin. Walang pagkakamali. Zai. Sabi mo, naranasan ni Chen Po yan ang napakaraming bagay. Tinulungan ko rin siya sa kanyang dojo ng napakarami. Bakit ayaw niya sa akin? Talaga bang masama ako? Ate Bao, paano mo naman nasabi yan tungkol sa sarili mo, kahit na mukhang masungit ka sa labas? Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko ay, sa loob mo, talaga, medyo malambot din. Oh, matatag. Bakit siya parang walang pakialam? Ganoon lang talaga ang guro, walang pakialam siya. Hindi ibig sabihin nun ay ganoon din ang iba. Wala rin siyang pakialam. At ikaw? Inumin mo na. Ate Bao. Sa totoo lang, gusto kita. Ako mismo. Ako rin. Maraming snacks, at mga inumin. Oo nga, Ate Luobing, ano bang ginagawa mo? Luobing. Anong meron ka? May masaya bang nangyayari? Oy, may masarap na pagkain at inumin. Hindi man lang ako tinawagan. Bakit? Hindi ako makadalo. Pumunta ako kay Chen Po yan para mag-collect ng renta. O kaya, pumunta ako sa'yo. Para tuparin ang kontrata ng love experience. Sige na, magandang tahimik kayo. Ngayon, may magandang balita ako, na nais kong sabihin sa inyo. Ang landas ng tagumpay, ay sa akin na ngayon. Hindi ko na kailangang tumingin sa kanilang mukha. Ano bang nangyayari? Mga detalye ng pangyayaring ito, sa susunod, dahan-dahan kong ikukwento sa lahat. Ngayon, kailangan kong magbigay ng inumin kay kapatid na guro, kung wala ka, na nagbigay sa akin ng lakas. Tiyak na hindi ko magagawa, nasa kanila na tayo napunta. Tagay. Luobing, matanggap lang natin ang magazine. Nasa iyo lang ang lakas ng loob. Hindi madali, masaya si senior brother para sa'yo. Tagay. Ate Luobing, talaga namang magaling ka, yung kapatid. Kung alam lang ng magazine na iyon, nasa iyo na ito, siguradong magagalit sila. At yung lalaki, kailangan bang ganito na palagi, tumingin ka sa mukha ng tao bago kumilos. Kumain ka na, ikaw ang maraming sinasabi. Pero sa totoo lang, si Editor-in-Chief Luo, tungkol dito, napakasaya ng pagkakaayos mo. Sobrang ayaw ko niyan, nasa likod lang, yung mga tuso at masama. Itong paraan na ito ay tinatawag na hindi umaakyat, gamit ang sariling sandata. Gamitin ang kanilang sariling paraan laban sa kanila. Halika. Hindi umaakyat. Bangkay. Kinuha na ng ate ang magazine. Maaari na kitang tulungan na ilabas ang larawan ng mama. Ate Luobing. Makakapunta pa ba tayo sa beach pagkatapos? Siyempre, oo. Hintayin mo lang na magbakasyon ka. Pupunta tayo. Ay, ayos lang. Halika, halika. Sino si Chen Po yan? Sino si Chen Po yan? Sino kayo? Ihahatid kita pabalik. Mararanasan ninyo
Kung ano ang 60 tungkod. Kapatid na lalaki, pumunta tayo para kunin ang mga dokumento at ebidensya. Sige. Sasama ako sa'yo. Si Xiao Zhou. Si Xiao Zhou. Bumalik na ang ate. Xiao Zhou, nasaan ka pupunta? Bangka. Bangka.